Magandang araw po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po, medyo napagabi tayo ng Usapang Politika ngayon. Marami po tayong inaasikaso na mga errands. Anyway, na-miss niyo na naman ako. Kayo, na-miss ko rin kayo. Kaya lang, sabi ko nga, subaybayan niyo naman ang aking segment sa PTV4. Actually madali naman sundan kung hindi po kayo sa YouTube manonood. 'Pag gusto niyo pong mapanood ang aking mga segment sa punto de vista, sabi ko nga po punta kayo sa inyong mga cellphone, kung kayo naka-connect sa internet, 'pag 6:00 ng umaga hanggang 8:00 punta po kayo dun sa PTV4 Live. Rise and Shine Pilipinas po ang pangalan ng programa at doon po bawat, mga 7:15 nandun na po ako. So yun, puwedeng option niyo yun. Puwede kayo manood sa TV kung meron kayong TV at, pumunta kayo sa Channel 4, PTV4, 6 to 8 ang programa. 'Pag naman po sa video streaming ay search niyo lang, i-Google niyo lang, kahit sa YouTube puwede niyong hanapin PTV4 Live o kaya Rise and Shine Pilipinas at dun po ay naka-live broadcast din. At yun pong mga segment ko share ko din po sa Facebook account ko. At ang isa pa share ko din dun sa YouTube. Kasama po yan nung website ko na may usapang politika. At, mag-follow na lang po kayo sa aking account at i-alert naman kayo kung meron ng bagong upload na episode. Maraming nagtatanong ano bang gagawin nila. Actually po dun ho ang makikita niyo lang yung punto de vista na video. Kasi yung video po punta kayo dun sa comment, pipindutin niyo po yung comment, makikita niyo po dun, hindi sa comment parang yung description pala nung video. May description yon. Tapos i-click niyo yun, meron dong link na i-click niyo, yun po yung link sa video. Kasi hindi ko po ma-upload yung video, ang na-upload ko po yung video ng introductory portion nung punto de vista. Anyway, so yun ay kung gusto niyo lang, hindi naman po wala po 'tong pilitan. Pero gano'n pa man, linggo-linggo po tayong nag-uusapang pulitika at ngayon po meron tayong 4 na pag-uusapan, siksik, liglig at umaapaw ang ating pag-uusapan sa ngayon. Unang-una yung planong pagkandidato ng mga Duterte sa susunod na eleksyon, yung paglaya ni Leila de Lima. At saka yung resulta ng PISA test na kung saan kulelat ang Pilipinas sa creative thinking at pagkatapos yung usapan ng xenophobia. Ano ba yung xenophobia? Mamaya pag-usapan natin yan. Unahin muna natin ito pagkandidato ng mga Duterte. Sabi ni Vice President Sara Duterte, siya pa naman pong Vice President, nag-resign lang po lang siya sa DepEd, sa Department of Education. Madasalita, hindi naman siya mawawala sa gobyerno, mawawala lang siya sa administrasyon, sabagkat hindi na po siya kasali sa kabinete ni Pangulong Marcos pero vice presidente pa rin siya. So ang sabi niya, baka daw tumakbo ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kapatid si Paulo, Congressman Pulong Duterte at ang isa pang si Sebastian, si Mayor Baste ng Davao City. Nasabi ko na 'to, malaya po ang ating bansa. We are in a democracy, this is a free country, anyone can just, if they want to run, they can run. Sabi ko nga, bagamat meron tayong probisyon sa ating saligang batas, yung anti-dynasty provision, na sinasabing lahat ng tao ay bibigyan ng equal chance na magkaroon ng oportunidad para magsilbi sa publiko at ipagbabawal ang mga political dynasty, ang pamatay doon nakalagay sa provisions as may be provided by law. So, ibig sabihin niyan wala namang lalabagin ng mga Duterte, wala pang batas, eh. Bagamat nasa saligang batas, kailangan muna magkaroon ng enabling law. Hindi po siya self-executing provision ng Constitution. Kailangan ay mayroong batas na na kailangan, ipasa ang Kongreso, pero 1987 pa yun, ano na ba ngayon, 2024, so 37 years na.
mukhang hindi interesado ang ating mga congressman at senador na magpasa ng anti-dynasty law. Kasi, marami naman talaga kasing dahilan, eh. Alam mo, ako personally, ang aking pananaw sa dynasties, may mga dynasty na maayos, may mga dynasty naman hindi. At the end of the day, sila ay alam mo kung pamilya nga ang mga doktor at mga abogado at mga nurse, mga teacher, kung pamimilya ang pulitiko, okey lang yun, basta ba nagsisilbi sila maayos sa bayan at pinipili sila ng tao. Ang masama lang kasi nito 'pag ang dynasty nakaluklok na sa isang distrito, isang probinsya o isang bayan, nagpapalitan lang sila, yung mayor minsan yung nanay, yung tatay ang vice, ang congressman yung kapatid, 'di ba? May mga gano'ng klase sila ng mga sistema. Na parang hawak na nila yung pulitika dun sa lugar na yun, na parang umiikot lang sila para silang lalaro lang ng ano ba, trip to ano ba yun, trip to Jerusalem ba tawag dun, dun sa paikot-ikot na ano, 'di ba? So yun yung ano, yun yung nakababahala dun kasi parang kayo na lang ba, wala ng naiba. Gano'n pa man hindi siya bawal sapagkat wala pang batas na nagbabawal. So kung tumakbo man itong tatlong Duterte, kasi Sara Duterte vice presidente na, tapos kung tumakbo yung tatay na dating pangulo at yung dalawa niyang kapatid, fine. Puwede naman po 'yan, wala namang lalabagin. At hindi na tayo bago diyan sa Senado, nagkaroon na 'yan ng mag-ina. Hanggang may mag-ina diyan, si Cynthia Villar at saka yung anak niyang si Mark. May magkapatid, si JV at saka si Jinggoy, hindi ba? At saka si Pia at saka si, Senator Cayetano, dalawang Cayetano, 'di ba? Oh, tapos, ah, tapos nagkakaroon pa yan ng ano, kung ano pang mga kombinasyon ano, yung nagspalitan, nandiyan si Senator Revilla na ang tatay niya dating senador, 'di ba? Si Senator Zubiri na ang nanay niya, hindi pala, hindi si Zubiri pala walang naging senador na ano, si Pimentel, si Coco Pimentel ang tatay niya si Nene Pimentel. So, hindi na tayo bago diyan. So, kung manalo man 'tong tatlong ano, well, andiyan si Mon Tulfo, mukhang kakandidato hindi pala si Mon, si Raffy, ta's kakandidato din yata si Erwin at kung manalo, abay 'di masaya. Si Senator Cynthia Villar tapos na ang termino, kung tatakbo naman si Camille Villar at sasama niyang kapatid niya, ang kanyang kuya, 'di ba? So wala, pamilya na ang Senado. Maganda ba para sa bayan 'yun? Well, wala na bang iba? 'Yan ang tanong ng bayan. At ang pinakaimportanteng tanong dito, bakit kasi tumatakbo sila ng sabay-sabay? Itong mga Duterte, ang tanong ko lang naman sa kanila, ano bang layunin? Bakit parang overkill naman yata 'yan, 'di ba? Bakit sabay-sabay, anong gusto? Kasi kung ang talagang intensyon, ay tumakbo para pagsilbihan ng bayan, ng taong bayan, wala naman akong problema do'n. Pero kailangan ba talagang tatlo? Hindi pa ba sapat ang isa lang ang magsilbi? Tapos yung iba naman isa congressman. Hindi pa ba sapat na yung isa ay dati ng pangulo, yung kapatid ay vice presidente, tapos yung manatiling congressman yung isa mayor, 'di ba? Kailan pa bang, tatlo sila sa Senado? Ano ba talaga ang gusto? Anong layunin nito? Kasi kung talagang gusto ng pagsilbi ng bayan, kailangan pa bang tatlo? Hindi ba puwedeng isa lang, 'di ba? Hindi naman tayo nagdadamot na dapat walang Duterte sa Senado. Sabi ko nga, Diyos ko. Pero, and that goes also to the other siblings like Tulfo and Tulfo, Cayetano and Cayetano, Villar and Villar, Jingoy Estrada and JV. Bakit kailangan, you know, wala namang problema kung ang pagsisilbihan ay interes ng bayan. Pero kung ito ay interes lang naman ng pamilya, yun ang may problema tayo. So yun ang dapat nating itanong lalo na sa mga Duterte na talagang sabay-sabay silang tatakbo, 'di ba? At least yung iba senador, nagsunuran sila, 'di ba? Eto sabay-sabay talaga. Of course, they have to win first. We'll see. Sabi ko nga, wala namang nilalabag na batas. Ang tanong ko lang, ano yung propriety nito? Ano ang layunin? Yun dapat ang tinatanong natin sa kanila. So yun lamang po ang point ko diyan, eh. Anyway, napalaya na po ng totally si Laila de Lima, former Senator Laila de Lima. Actually, laya na siya, pero hindi pa siya completely exonerated dati sapagkat tatlo ang kasong isinampa sa kanya, eh.
itong kaso. Pero nitong huli ay napawalang-sala na siya dun sa isa pa. So wala na, totally free na si Senator Laila de Lima. So ito'y patunay na meron tayong sistema ng hustisya sa bansa. Pero nakalulungkot dito, 7 taon siyang majority of the 7 years she was in prison and jail. And as it turns out, the prosecution, the government failed to substantiate its case against Senator de Lima. Nung time na yun sabi ko, "Okey, padaanin natin sa proseso." Pero talagang para sa'kin parang kung ginawa ito kay Senator de Lima, yung paggamit ng kapangyarihan para manggipit, magpakulong, magpasara ng mga kaaway, yan hindi dapat natin pinapayagan. Dapat yan ay tinututulan natin. Maraming maraming agam-agam ako personally, nung una sabi ko, "Okey, baka meron court process naman yan, merong prosecution, merong probable cause, sinampa ng demanda, andun sa korte." Pero nung habang tumatagal na parang yung pag-apply lang niya ng piyansa, yung talagang kita mo naman talaga na parang gusto talagang gipitin ni si Senator de Lima na parang talagang litaw na litaw dito na parang ito ay forma ng harassment, forma ng malicious prosecution, 'di ba? At napatunayan nga natin na ayon sa pamantayang isinet ng batas, nagkulang ang ebidensya ng gobyerno, ng prosekusyon. At lumalabas din talaga na talagang may dahilan para mag-isip tayo na talagang pinersonalan talaga si Senator Laila. So, ito'y nakababahala sapagkat kung ang isang dating senadora o nung panahon na yun senadora pa nga ay magawa ng ganyan, ano pa kaya yung ordinaryong mamamayan? Eh, buti nga sa Senator de Lima, eh, nagkaroon ng kakayahan na magkaroon ng abogado, may tagtanggol siya. Ay yung ibang mga tao pinaparatangan na lang basta-basta. At ang iba nga pinamamatay, eh, kasi sabi daw tumatakas daw, 'di ba? Nanlaban kaya pinaril, 'di ba? Yan ang nakalulungkot kapag wini-weaponize ang justice system. Kasi ang sangkalan natin ng katarungan ay yung hustisya, ang sistema ng hustisya. Magsasampa ka ng demanda, iimbestigahan ng piskal, titingnan kung may probable cause, at kung may probable cause ay isasampa na sa korte at bibigyan ka ng panahon para idepensa ang sarili mo. But the presumption is always that you are innocent and not guilty. What happened to Senator De Lima is that she was assumed to be guilty already because the evidence is so, according to them, is so strong that she has to be incarcerated. And yet, as it turns out, the government failed to substantiate its case on 3 counts. At hindi lang si Senator De Lima, yung mga kasamahan niya pa. Maaaring hindi perpekto sa Senator De Lima, pero sa nangyaring ito ay parang nakapanlulumo na magamit ang sistema ng hustisya laban sa kaaway. Yung gamitin mo yung kapangyarihan mo para gipitin yung isang tao dahil hindi mo lang gusto yung ginagawa o kinakalaban ka o kalaban ka sa politika, ipasara mo ang isang istasyon, ipasara mo ang isang kumpanya dahil hindi mo lang gusto yung pagki-criticize sa'yo, 'di ba? That is a failure of justice. That is the problem. Buti na lang si Senator De Lima, na-acquit, pero after 7 years. Kaya nga hindi ko siya masisisi kung magsampa siya ng kaso laban kay Pangulong Duterte at doon sa iba pang mga dating opisyal ng gobyerno, for malicious prosecution and wrongful prosecution. May right siya. Inalisan siya ng 7 taon. Senadora siya noon, inalisan siya ng pagkakataon na magsilbi sa bayan bilang senadora. At nakalulungkot dito may mga kasamahan din sa Senado si Senator De Lima na sumama din ah, sa lynch mob kung tawagin. Ako kasi, ang aking punto noon, sundin na lang yung procedure, eh. Nung una, o sige magkaroon ng imbestigasyon, may aligasyon, at tingnan yung mga ebidensya. Pero habang tumatagal nakikita ko na yun halata na, eh.
halata na parang teka muna may hindi maganda dito. Ayan nga napatunayan na talagang ginamit yung sistema ng hustisya para gipitin ang kalaban. Ganyan na ba tayo? Hindi dapat natin hinahayaan yun. Kasi yun ay makati ang likod ko, yun ay paglabag sa karapatan. At ang nakakatakot doon kung si isang senadora ginaganyan, ano pa kaya yung ordinaryong mamamayan? Ano kaya yung mga bigla na lang namatay dahil napagsuspetsang nagdodroga, hindi ba? Nakakatakot. Nakakatakot pabalikin sa oposisyon ang mga ganyang tao, hindi ba? Anyway, pag-usapan naman natin itong maiba naman tayo kasi puro pulitika, pag-usapan natin usapang pulitika 'to, pero pag-usapan naman natin yung PISA, yung Program for International Student Assessment. Alam mo 'yan, 'yan yung test na kinukuha ng mga estudyante, randomize sa iba't ibang bansa, kukuha sila ng test sa math, sa science, sa reading, at meron pang isa yung creative thinking. Ano ba yung creative thinking? Iyon yung kakayahan ng mga tao, ng estudyante na mag-innovate, mag-create ng mga bagong ideya para masolusyonan isang problema. So, problem solving, innovative, at maging creative sila o yung mga existing mga ideas puwede nilang i-improve. Ang lumalabas dito, ayon sa resulta ng PISA, ang Pilipino daw, ang mga estudyante natin 15 years old, mababa sa creative thinking. Imagine, tayo ay pangalawa sa kulelat. Ang average sa score ay 33, nakuha natin ay 14. Isa na lang na bansa ang mas mababa sa'tin. Imagine yun, tayo ang pinakamababa sa Southeast Asia. Pero nakalulungkot dito, hindi naman ako maniwala na tayo walang creative thinking, ang galing nating mag-innovate, 'di ba? Ang iba tawag dun kopya. Pero tayo nag-innovate tayo yung papaano natin yung pasta na yun na lang pasta, 'di ba? 'Di ba Italian 'yan, ginawa nating pastang Pinoy, matamis, 'di ba? Nag-i-innovate tayo, we improve on ideas, like we innovate kung ang tawag namin diyan ay, yung creativity, 'di ba? Meron tayo niyan. At pagdating naman sa creative arts, ang gagaling ng mga artista natin, gagaling ng writers, ang gagaling ng mga ng mga alam mo yun, singers, very creative. Kaya lang bakit kulela tayo? Ang sabi nila dahil daw sa mababang reading comprehension kasi baka hindi naintindihan yung question. Kasi, ako nga tiningnan ko yung mga question ako nga mismo sabi ko, "Aba'y napaka-technical naman ng tanong na 'to," kasi ipapakitaan ka ng isang object o isang retrato tapos sasabihin mo, "Gawan mo ng title itong picture na ito. Anong pinakamagandang title dito?" O kaya gumawa ka ng isang script tungkol dito sa nakikita mo may mga images o kaya magawa ka ng isang idea ng isang film, parang gano'n, mga ganyan. So, pero sa English kasi. So, ang sinasabi ng iba hindi daw naintindihan ng Pilipino yung question dahil English. Ay, 'di nakalulungkot nga yun kasi bakit hindi nga naman maintindihan. Pero ito ngayon ang matindi dito, eh, kasi ang ibang bansa, ang kanilang test kinuha ng mga estudyante nila in their language, like in Indonesia, it's in Bahasa, in Thai, in Thailand, it's in Thai. Tayong mga Pilipino, pinagpilitan natin ang yabang natin sa English. So, maaaring hindi maintindihan sa English pero kung inilagay sa wikang sarili, kung Pilipino man 'yan o Cebuano o Ilocano, naiintindihan ng mga tao o kaya Tagalog, 'di ba? Maintindihan. Yun nga yung point dito kasi ang isa pang interesting dito sa test ayon sa resulta kasi inanalyze, bagamat konektado yung mga bansang matataas ang komprehensyon sa reading, competence sa science, sa math, mataas din ang creative thinking. Pero kung pagtitingnan mo sa mga estudyante, hindi naman kailang magaling ka o excellent ka para maging creative ka. Hindi naman kailangang magaling ka sa math o sa science para ikaw ay creative. Hindi naman kailangan magaling kang magbasa. Parang so may gano'ng klase ng findings, eh.
O ngayon may nagsasabi naman, kasi depende kasi din yan sa kultura natin. Ang kultura daw kasi natin, tayo yung masyado tayong conform ang celebrate natin conformity. Kapag meron tayong nakikitang kakaibang tao, pinag-uusapan natin, pinagkukuwentuhan natin. Ako lagi akong ganyan, eh, kasi lagi akong kontra. So, hindi ako madaling pasamahin sa grupo na 'pag kayo lahat gusto niyo yan, eh, kung mali, mali ka't ako na lang mag-isa. Kaya ang tingin sa'kin ng iba napakanega, kasi kumokontra. Ayaw natin ng kumukontra, gusto natin sumasakay na lang. Ayaw natin ng maingay, ayaw natin mareklamo. Pero yun kasi, yun yung mga tao na inquisitive, ibig sabihin niyan inquisitive ako, yun yung mga nagtatanong, yun yung mga may creative mind, nag-i-imagine. Pero sa atin, sinasabi natin, "Mali yan, wag ka na nga magsalita, ang ingay-ingay mo, gulo-gulo mo, hayaan mo sumunod na lang tayo." Kaya ang ating mantra ay obedience, 'di ba? So, ang sinasabi yung kulturang ganyan, hindi mo nade-develop yung creativity ng tao. Kasi sa halip na maging kasi 'pag creative ka, you're allowed to be different. Eh, ang problema, ang difference sa atin tingin natin weird, walang pakikisama. Tapos ito pa yung ating Secretary of Education na magre-resign na sa July 19, 'di ba? Sa halip na i-celebrate mo yung wall ng mga classroom na maraming mga creative na mga paskel ay pinagtatanggal niya pa, 'di ba? 'Di ba tandaan niyo si Sara Duterte yun ang ginawa, isa niya sa order niya, ay dapat daw bear, disiplina, ROTC, puro pagsunod ang tinitingnan. Eh, talaga nga namang masa-stunt ang creativity. Pero ang interesting dito, ang Singapore, napaka-draconian and rigid din ang kultura ng Singapore. 'Pag pumunta ka sa Singapore, disiplinado dun, bawal bawal magdura, bawal yung chewing gum. Napakadisiplinado ng Singapore na ito ang bansa na, dahil siguro hindi masyadong nag-aano, sabi ko bakit parang may maitim yun pala ano yun, hindi hindi masyadong ngumingiti ang mga tao kaya ang kinangangampanya sila na ngumiti naman kayo, smile more often, parang gano'n. Pati puno yata sa Singapore napakadisiplinado para makita parang dire-diretso walang 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 tuwid lahat, 'di ba? Masyadong lahat manicured, lawns, malinis, wala man lang disorder, 'di ba? Napaka-rigid pero number 1 ang Singapore sa creativity. So dito pumasok yung point na, dahil siguro ang kanilang gobyerno ang alam mo ang ginawa ng Singapore kasi siguro na-realize nga nila, ang tingin sa kanila boring, rigid, nag-embark sila sa isang pambansang programa sa kultura at sining, na talagang in-encourage nila mga estudyante nila to be creative and cultural, sound, et cetera. Parang hindi likas sa kanila maging creative pero tinuruan ng mga estudyanteng maging creative. Kaya ayan, mataas ang rank, number 1 sa entire mundo. Samantalang tayong Pilipino naman na talagang likas na sa atin, sa DNA natin ang pagiging creative pero meron tayong mga practices kasi na, you know, yun na lamang kami nga mga teacher, eh, 'di ba may susundin kang format, 'di ba may syllabus, may 1, 2, 3, 4, 5, napaka-rigid, may susundin ka na requirement, 'di ba parang hindi ka dapat mag-deviate kasi 'pag hindi mag-deviate ka na, eh, pagagalitan ka. So, ang sistema ng edukasyon natin hindi nire-reinforce, hindi bukod sa hindi na-reinforce ang creativity, hindi na at the same time hindi nako-cultivate, hindi naho-hone, at saka yun nga yung point na walang incentive. Tapos ang culture at saka ang arts, yung humanities, parang napaka-minor subject lang, ang binibigyan ng tutok ay math, science, and reading. Tapos ang ginagamit pa natin na medium of instruction, English. Samantalang tayo 'pag nagiging imagine tayo, nananaginip tayo sa wikang sarili, sa Tagalog, Ilocano, Bicolano, Bisaya, Waray, kung saan ka man naroroon, 'di ba? So yun yung problema. Kailangan talagang gumawa tayo ng isang hakbang, hindi ito we cannot this is something na ang sinisisi ng mga tao agad si Pangulong Marcos at saka si Sara Duterte. Bagamat merong katulad niyan si Sara Duterte, ang ginawa niya pinaalis niya lahat yung mga posters, 'di ba? Yun ay anti-creativity yun. Pero hindi naman agad yun ang epekto nun, hindi ganun ka-long term, eh. Hindi naman kaagad nafi-feel, long term ang effect na mararamdaman. So, bagamat maaaring meron din kaunting pagkukulang ang current administration,
Matagal ng struktural itong problema na 'to. Ito ay problemang mula pa no'n at may ano, sa kultura kasi natin, eh. Ano 'yan, nakabaon na 'yan sa ating kasaysayan at sa ating kultura. Kailan tayo gumawa ng hakbang para masiguro natin na hindi tayo, na hindi lang na gumanda naman ang ating performance. At ang unang dapat gawin diyan, ang test, ipakuha sa wikang naintindihan ng estudyante, yung wikang likas sa atin. Wag muna yung English-English, 'di ba? Anyway, panghuli nating topic ngayon yung xenophobia. Ano ba yung xenophobia? Ito yung galit ka sa mga Incheck o Chinese. Alam mo ngayong mga panahon napakadaling magalit sa Chinese dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea, 'di ba? At tingin ko na-discuss ko na 'to, na ginigipit tayo ng China. Ta's marami pang mga tao na yung pangyayari ngayon, kunyari si Mayor Alice Go ng Bamban-Tarlac, isang Chinese national pala. Yung mga alingas-ngas ng pogo, nagpapatong-patong. So, China is the least trusted country in the Philippines and the most untrusted country. Yan po ay resulta na ng survey. Of course, siyempre ang pinaka-trust natin ay ang Amerika. So, China is the least trusted. Pero China should be differentiated from the Chinese. Kasi sa Pilipinas, maraming ethnic Chinese. Bagamat ang iba diyan nag-migrate sa Pilipinas ngayon lang at ang iba diyan naging naturalized Filipino citizen na, ang karamihan diyan na ayon sa huling estimate ay umabot ng mga 1.35 million. Karamihan diyan ay mga natural born Filipino na. Ibig sabihin niyan, Chinese ancestry nila, nagmula sa China ang kanilang mga kanununuan, pero ang kanilang mga apelyido ay Tan, Uy, Si, Ching, ganyan, pero sila yung mga Pilipino na. They are ethnic Chinese and yet they are Filipino in citizenship. Kasi, maraming mga rules sa citizenship, nagpatong-patong nung una, nung tayo hindi pa independent, yung mga nung tayo'y ipinasa ng mga Kastila sa mga Amerikano, yung sa Commonwealth, yung mga mamamayan nung panahon na yon na hindi nag-retain ng kanilang Spanish citizenship ay Pilipino. So, kasama na dun siyempre mga Incheck o Chinese na nanggaling sa mainland China nung panahon na yon na andito na. So, kasama na sila dun at yung mga anak nila naging Chinese. Yung mga sumunod na mga na mga konstitusyon, kung sino yung Pilipino during the ratification of the Constitution are natural born Filipinos. Also natural born Filipinos are those whose fathers are Filipinos or those mothers or those fathers may be foreigner, but the mother is a Filipino, and then the person has elected the Filipino citizenship upon maturity, upon legal age, parang gano'n. So marami yan, pero in any case, ang dami na pong mga Chinese na natural born Filipino. Pero sa nangyayaring ito ngayon, ang mga tao sa galit sa China, pati yung lahat ng Chinese na Pilipino nadadamay. Unang-unang pag-usapan natin, nararapat ba yun? That is very much a xenophobia. Parang galit sa Chinese. Samantalang hindi naman itong mga taong ito, taga-China, taga-Pilipinas na. Of course, may mga Chinese talagang pumupunta sa Pilipinas, mga turista. Mga katulad di umano ni Mayor Alice Go na nagpeke ng dokumento para maging Pilipino. Hindi natin yan inaalis na may ganyan. Pero sana wag nating lahatin. Kasi alam mo, karamihan sa mga Chinese na pupuntang Pilipinas noon, ito ay tumakas sa komunismo, tumakas sa nangyari sa China, they fled China. And so don't have the appetite to be in bed with the Chinese Communist Party.
Mga galit pa nga yang mga yan, eh, sa komunista. At maraming Chinese impluwensiya sa ating kultura, yung pansit, yung pagkain, yung pagmamano natin, 'di ba? That's part of the Chinese tradition. At marami ng Chinese na na ano, eh, na alam mo, yung sila ay nakatulong sa ekonomiya. Nagpatakbo sila ng mga business, nagpalago, nag-employ, you know? Dun sa 10 richest Filipinos, 8 ang of Chinese ancestry. But they are Filipinos. They're Filipino citizens. So, but we question the loyalty. Nasabi natin mga taga-China yan o ibig sabihin niyan ang Chinese ang pro-China yan, hindi nga gano'n, eh. Kasi paano yung magiging pro-China, eh, galit nga yan sa mga komunista. Now, of course, may mga business interest sila katulad ng mga Sea, mga SM, merong SM sa China. So, minsan nagsalita yung isang Sea na dapat mag-usap na lang tayo para maging maganda ang relasyon. Sinasabihan, "Ay naku, kampi na yan sa China." Now let us understand that even if we have a conflict with China as a country, we still maintain economic ties with China. We import goods from China. We export goods to China. So the economic ties are still there, even if there is political difference in the West Philippine Sea. So ang gobyerno nga may trade pa sa China. Eh ano tong mga Chinese na may mga business interest sa China? Of course, hindi ko dini-deny na may mga Chinese nationals sa Pilipinas that are creating trouble, that they are the source of crime, they are the source of drugs, they are using the POGO hubs as the launching pad for their criminal activities. And we even have people who are faking their documents so that they can pretend to be Filipino and take advantage of that fake identity to enable or even to conduct criminal activities, 'di ba? Pero yung mga yan ang dapat ang pino-prosecute natin. Now, on the other hand, itong si Senator Risa Hontiveros, napaparatangan siya na xenophobic. Yun naman, mali naman yun. Kasi sa tingin ko ang ginagawa naman with due na Senator Risa is just doing her job. Kung hindi dito nagma-matter kung Chinese o hindi si Mayor Alice Go. Ang sinisentro nila dito yung koneksyon niya sa Pogo. So, Senator Alice Go is not being persecuted and prosecuted because he is Chinese. She is being prosecuted and persecuted because she may have violated the law. I'm not saying still need to be proven. There is presumption of innocence, but she still has. It's possible based on the findings. Pareho yung thumb mark niya doon sa thumb mark nung si Go Huaping, 'di ba? Marami siyang mga pagsisinungaling na ginawa, eh. So, there is very possible, the COMELEC is planning to file a case against her for quo warranto so that maalis na siya ng posisyon kasi niloko niya ang botante, di yung allegedly. So, papatunayan sa korte yan. Pero, you know, Alice Go is not being persecuted because she's Chinese. She is being prosecuted because of what she did. Hindi yung pagiging Chinese. On the other hand, there are many people now are persecuting people just because they are Chinese. Yun ang xenophobia. Hindi 'pag ikaw ay pini-prosecute dahil sa ginawa mo, regardless of your identity, that is not racism. That is not xenophobia. Pero 'pag ikaw ay pino-prosecute dahil ikaw ay Chinese lang or wala ka namang ginagawang kasalanan pero dahil Chinese ang pangalan mo, nadadamay ka sa galit laban sa China sapagkat inaangkin ang mga teritoryo at mga ang exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea, ay yun ang hindi tama. Tigilan po natin yan. Huwag nating i-convert ang ating patriotism to xenophobia. Hindi po yan maganda. O sige, hanggang diyan na lang muna ang ating usapan ngayon. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-applause ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, "Serve the people."
Kita na lang ulit tayo next week, Ah, laging Sunday siguro kasi 'pag Saturday medyo busy pa rin naman ako. So, Sunday. Next week uli, and then don't forget, ah, subaybay niyo po ako sa Punto de Vista. Inuulit ko, 6 to 8 program po yun na Rise and Shine Pilipinas sa PTV4. Kung may TV kayo, puwede niyong panoorin do'n sa Channel 4. Pero kung wala naman, sa YouTube ay i-google niyo lang do'n sa YouTube, i-key in niyo PTV4 Live o Rise and Shine Pilipinas Live, lalabas na po 'yun. At ang mga episode naman po ay ina-upload ko dito sa Facebook at the same time sa YouTube. Meron ding Punto de Vista. At do'n sa Punto de Vista sa YouTube, yung pong para mapanood niyo yung video, punta kayo do'n sa description, may description po do'n, may mga dot na tatlo yun, pindutin niyo yun, hahaba yun, click the link, yung link para mapanood niyo yung video. Kasi maraming nagtatanong iba, hindi daw nila mapanood, gano'n po ang ano. Hindi po yung mapapanood yung mismong video, yung video na andun po sa link, 'pag klinik mo yun, yun ang video. Okay, o siya sige, kitang-kita na lang ulit tayo next Sunday, and bukas po, sana po subaybayan niyo rin ako sa Punto de Vista, gaya ng pagsusubaybay niyo sa'kin dito sa Usapang Pulitika. Okay? Lagi kong sinasabi, ano nga ba? Sana po nagustuhan niyo ang ating kuwentuhan sa ngayon, ang usapan natin. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Ingat po tayo lagi, stay healthy, be happy. See you next week, and please watch Punto de Vista. Bye for now.